Good evening, Collegiate Americans! Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Nandito na naman nga po ako, si Gandara, ang inyong Collegiate Americans na maghahatid sa inyo ng mga latest na update and fresh happening single po sa TVJ and Collegiate Americans. At ang mainit nga po natin pag-uusapan na ngayong gabi ay pumapatungkol po dito kay Maine Mendoza na kung saan ay wala pa rin sa EAT and alam naman po natin bagong kasal lang si Mengay. So, deserve din naman po niya ang arrest. At the same time, nandiyan naman po si Miles Ocampo para po mag-substitute dito kay Maine Mendoza. So marami pong nagtatanong kung ano nga ba itong si Miles Ocampo sa EAT kasi minsan nandiyan, minsan naman daw po ay nawawala. Buti pa nga raw itong si Atasha ay malinaw para po sa kanila kung ano ang role niya sa EAT. Malamang regular host na dahil siya na po ay pinakilala bilang bagong legit Davericads. Pero kahit ano naman po mangyari, legit Davericads naman po itong si Miles Ocampo. Yan po ang masasabi po natin. Kaya nga sa kanyang t-shirt ay nakalagay po sa kanya number 1. Tingnan nyo si Ice Guerra. Di po ba ilang taon siyang nawala sa Itbulaga? Pati po sa EAT, pero kita nyo naman ang anniversary ay counted pa rin kung kailan po siya nagsimula bilang legit Davericads. It doesn't mean naman kasi na hindi po nakikita tapapanood sa EAT ay hindi na po legit Davericads. Basta loyal, maganda po ang samahan, walang sabet, kagaya ni Ice Guerra, legit Davericads po yan. So yun po yung masasabi po natin hinggil dito. And about naman sa nagtatanong kung bakit minsan nawawala si Miles Ocampo, so yun po ang ilan sa atin pong pag-uusapan. At bukod po dyan mga ka-OG, atin din naman pong pag-uusapan ng patungkol po dito kay Vice Ganda at sa It Showtime na kung saan ay ito ang kanilang napala sa kanila pong pag-amamataas. Pero bago po natin yan ituloy, nais ko po muna na magpasalamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta dito sa ating YouTube channel. At the same time ay kung bago ka lang at hindi pa nakaka-subscribe, maaari mong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated at una kayo sa mga nilalabas po nating mga balita. At patungkol nga po sa ating pag-uusapan ng mga ka-OG, unahin po natin itong tungkol kay Vice Ganda sa Showtime na kung saan ay ito po yung napala nila. Hindi po tinanggap na MTRCB, yung hindi po pagtanggap na MTRCB sa kanila pong motion of reconsideration. So sabi ng iba pong syempre mga solid showtimer ay pagpapakumbaba na rin daw po kasi yun. Kumbaga marami kasing bashers ngayon ang nagsasabi na dapat kasi humingi ng sorry, magpaka down to earth at magpakita na worth it naman yung suporta na binibigay sa kanila ng solid showtimer. Pero ito namang mga panatiko nila Vice Ganda, paghingi na daw, late na daw po ang mga bashers. So, yung motion of reconsideration na ipinasa po ng It Showtime sa MTRCB, ayon po sa kanila ay pagiging humble na yon ng TVJ. Kaya nga reconsideration, baka naman daw ay magkaroon naman ng konsiderasyon ang MTRCB sa Showtime at huwag nang magsuspende. So, pero binasura po yan ng MTRCB. Yan po yung kanilang napala. Kasi magkaiba yun yung paghingi ng sorry sa pagmamataas na teka. Naman kayo, magkonsidera na ikonsidera nyo yung mga maapektuhan na trabahadora, 'di ba? Yun yung
nginangaw-ngaw ngayon sa social media ng mga solid showtimer, mga panatik. So wala naman pong masama na i-consider po ang mga trabahador, lalo na yung mga nasa likod ng camera, kasi sila naman po ang mas naapektuhan. Sila Vice Ganda, naku, wala po yan. Mapera na po ang mga yan. So kahit 12 days suspension, guys, ay hindi po sila magugutom. Pero yung mga nasa likod ng camera, yung mga hindi nakikita, kagaya ng production, mga maliliit na trabahador, ay sobra pong maapektuhan. Totoo naman po talaga yan. Pero hindi na po yun hawak ng MTRCB. Kasi binigyan na po sila ng warning. So, ang may pananagutan na po nun si Vice Ganda. Ngayon, kung meron pong ngangaw-ngawan ang mga bashers na ito ng EAT or mga solid showtimer, si Vice dapat yon yung pinapagalitan nila. Kasi dahil kay Vice, hindi naman po dahil sa MTRCB kaya mawawala ng trabaho yung mga yun. Kundi dahil kina Vice Ganda na masyado pong pasaway, na may warning na't lahat-lahat tuloy pa rin sa mga green jokes. Kasama pa ang bata. 'Di ba? Po ba mga ka-OG, ano pong inyong masisay hinggil po dito? About naman po dito kay Miles Ocampo na mawawala po sa EAT, ay ito po ay tungkol sa pagbabalik po ni Mengay. So syempre ngayon po ay understood pa mga ka-OG kung mawala man po si Maine Mendoza at hindi po muna pumasok dito sa EAT. Hindi naman po ganun kahigpit ang TVJ production, lalo pat mahal na mahal ng TVJ itong si Maine Mendoza rin. Ninong nga po sila, 'di ba? Pero yun nga, usap-usapan sa social media ngayon na si Miles Ocampo ang filler. Kumbaga, pag meron pong wala sa EAT ay regular filler itong si Miles Ocampo. Ibig sabihin, andyan lang siya para punan yung mga wala. So ito po yung palagayan ng maraming mga netizen. So basahin nga po natin ang ilan po sa kanilang mga komento. So sabi po dito, maybe out muna si Maine, kaya may new co-host na sila. Halo ni Charlene and Aga, beautiful and talented, go 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 Atasha, enjoy. So dito ay akala po ay si Atasha ay pansamantala lang, pero base sa sinabi po bagong legit records, ibig sabihin regular po siya at nasa APT production. Ayon naman dito, nasa Texas si Maine kasama ni Arjo para sa topak na film ni Arjo. Si Miles po ang pansamantalang kapalit ni Maine. Pagdating ni Maine, out muna si Miles. So, di ba na medyo nakakalungkot, no, mga ka-OG, kasi syempre marami din po ang gustong makita itong si Miles at si Maine Mendoza na magkasama. Nagkakataon na silang dalawa ay magkasama kagaya ng mga nakaraan, di ba? Pero sabi dito, si Miles is not a regular host ng EAT. Yung nasa poster lang sa studio, yet a regular filler siya sa mga Darikans kasi hindi siya under ng APT management. Under siya sa management ni Maha Salvador. So kung ito po pagbabasihan natin, po pwede rin, ano? Po pwede rin nga na ang mga regular or legit Darikans lamang po ay yung mga nasa poster, which is sila Maine Mendoza. Ayan yung mga nakikita po natin. And wala pa dun si Atasha, no? So sana mailagay rin po siya. And about naman kay Miles, ay gusto natin, of course, araw-araw mapanood. Matalino rin kasi si Miles, nakakadala pa yung tawa po niya, mga ka-OG. Pero yun nga, isang malaking question mark para po sa lahat kung filler lang ba itong si Miles, kasi marami pong gusto na makumpleto po ang Batang Hamog. So sana yan po ang ating hiling, mga ka-OG, at magkaalaman po tayo pagdating ni Maine Mendoza.
Samantala, narito naman ang atin pong mga legit na taga-suporta po, mga taga-subaybay. So, shoutout po dito kay Miss Fermina Bawalan. Sabi niya dito, pwede ipakita ang 1979 ng Itbulaga kung nandun ba talaga ang tape ink. Pag wala ang tape ink, tapos ang kaso. Nako, sana nga po, Miss Fermin Bawalan, ganun lamang po kasimple yun. Sana ganun lang. Kapag ka naipakita ang video 1979, panalo na agad ang TVJ. Pero, sandamakbak na po yan, ebidensya ang kinakailangan. So, minsan na ay hindi sapat yung ganito, no? Sayang nga lang po kung po pwede lang. Panalo na po ang TVJ. Kasi kung yan po ang pagbabasihan, bakit kailangan pang tumagal ang usapan? So, tayo po ay nagre-request at naghahangad. Dumadalangin na sana ang IPO aprobahan si Joey De Leon. Dagdag din po kasi yan, ebidensya na sila ang nakaregistered for entertainment. Kaya may karapatan silang ipahinto ang tape ink. Pero pruweba pa lamang po yung sa IPO na yon na po pwede nilang isama sa kanila pong main case. So, magulo mga ka-OG. Mahaba-habang usapan pa po talaga ito. So, yan lang po muna ng update natin ngayong gabi, ka-OG. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.